₱250. Iyon ang presyo ng pinakamaliit, pinakasimpleng cake sa buong bake shop. Isang maliit na bilog na may puting icing at 3 bulaklak na gawa sa asukal. Iyon ang presyo ng pangarap ng anak niya. Daddy, yan po. Yan yung gusto ko. Ang tinig ni Leah ay parang musika sa pandinig ni Samuel. Pero sa sandaling iyon, para itong isang suntok sa kanyang sikmura. Nakaturo ang munti nitong daliri sa salamin ng estante at ang mga mata nito'y nagniningning na parang mga bituin. 7 taon na si Leah ngayon, ang kanyang kaisa-isang anghel. Napalunok si Samuel, naramdaman niya ang butil-butil na pawis na gumugulong sa kanyang sentido. Sa kabila ng malamig na aircon ng bake shop, muli niyang binuksan ang kanyang palad. Ang laman yun ay ilang lukot na ₱20 at mga barya. ₱223. Kulang. Kulang pa rin. Anak, titingnan mo itong isa, sabi niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses habang itinuturo ang isang slice ng cake na nagkakahalaga ng ₱80. Mas masarap yata to, oh. May chocolate pa. Nawala ang ningning sa mga mata ni Leah. Napalitan niyon ng pagtataka. Pero Daddy, birthday ko po. Gusto ko po ng buong cake para mabilis akong makapag-wish. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Samuel. Ang kahihiyan ay unti-unting gumapang sa kanyang buong katawan. Mas masakit pa sa sikat ng araw na buong araw niyang tiniis habang nagde-deliver ng mga pakete sa buong Quezon City. Ginawa niya ang lahat. Nag-overtime siya. Hindi na siya nananghalian. Para lang makatipid, tiniis ang pagod at gutom. Para lang sa araw na ito. Para sa isang maliit na cake. At nabigo pa rin siya. Miss, kukunin niyo po ba? Tanong ng babae sa counter. Ngumiti ito. Pero sa mata ni Samuel, ang ngiting iyon ay may halong panghuhusga. Hindi siya makasagot. Ang dila niya ay parang nakatali. Hahawakan na sana niya ang kamay ni Leah para sabihing, "Uwi na tayo, anak." Nang isang anino ang biglang tumabon sa kanila. Isang babae ang tumayo sa kanyang tabi. Hindi niya ito napansin kanina. Nakasuot ito ng isang matikas na itim na blazer at ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay tila napalitan ang matamis na amoy ng tinapay sa loob ng bake shop. Mahaba ang buhok nito, tuwid na tuwid, at ang mukha'y parang isang obra maestra na walang emosyon. Hindi siya tiningnan ng babae. Diretsong kinausap nito ang cashier. "Idagdag mo na sa bill ko," malamig na sabi nito, at inilabas ang isang itim na credit card. Natigilan ng cashier. Natigilan din si Samuel. Nagpalipat-lipat ang tingin niya mula sa babae patungo sa cake. "Ma'am," naguguluhang tanong ng cashier. "Ang cake na gusto ng bata. Bilisan mo." Utos ng babae, ang boses ay kalmado pero may bigat. Sanay na nasusunod. Ilang saglit pa, ang pinapangarap na cake ni Leah ay nasa loob na ng isang kahon. Bago pa man makapag-react si Samuel o makahanap ng mga salitang sasabihin, nagsimula ng maglakad ang babae palabas ng pinto. Ni hindi man lang ito lumingon. "Teka ma'am," habol ni Samuel. "Sandali lang po." Pero parang walang narinig ang babae. Nagpatuloy lang ito sa paglakad patungo sa isang mamahaling itim na kotse na naghihintay sa labas. Nakatayo si Samuel na hawak ang kahon ng cake. Gulong-gulo ang isip. Nang biglang may humila sa laylayan ng kanyang damit. Si Leah. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis. Ang mga matay muling nagniningning. "Daddy, ang bait niya. Siya po ba yung fairy ninang ko?" Fairy ninang. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na pakiramdam ni Samuel. Ngumiti siya ng pilit sa kanyang anak. "Oo, anak. Siguro nga." Pagpasok nila sa kanilang maliit at inuupahang apartment, agad na inilapag ni Samuel ang kahon sa mesa. Ang tuwa sa mukha ni Leah habang sinisilip ang cake ay sapat na sanang kabayaran sa lahat. Pero may kung anong bumabagabag sa kanya.
ang kanyang dangal, ang kanyang prinsipyo. Binuksan niya ang kahon para ihanda ang kandila. At doon, sa ilalim ng takip, may nakasuksok na isang maliit na piraso ng makapal na papel. Isang business card. Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin niya ito. Naka-emboss ang mga letrang ginto sa itim na card. Valeria Montoya, Chief Executive Officer, Montoya Corp. Nanlamig si Samuel, Montoya Corp. Ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong Pilipinas. Ang babaeng yon ay hindi lang isang simpleng mayaman. Siya ay nasa tuktok ng mundo na kailanman ay hindi niya mararating. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang katibayan ng tulong na hindi niya hiningi. Utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran. At isang pangalan na biglang gumulo sa simple at tahimik niyang mundo. Ang tunog ng pagbagsak ng elevator, ang pagbukas nito, at ang mga yabag na papalapit sa kanyang opisina. Isa-isang bumungad sa pandinig ni Valeria Montoya ang mga pamilyar na senyales. Alam niyang malapit na ang susunod na agenda. Ang taunang board meeting kung saan sasabihin sa kanya kung sino ang mga bagong miyembro ng board na nais ng kanyang ina na masilip niya at kung sino ang mga disruptors na kailangang mamanage. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa, ang mga daliri walang tigil sa pag-type sa kanyang laptop. Bawat galaw ay kalkulado, bawat desisyon ay base sa datos. Ang kanyang schedule ay puno hanggang sa susunod na 3 buwan. Bawat minuto ay nakalaan. Walang puwang para sa mga aberya. Walang puwang para sa mga emosyon. Ma'am, tawag ng kanyang assistant, si Carla. Pagkapasok nito ng opisina, dala ang isang folder. Narito na po ang mga report para sa quarterly performance review. Ilagay mo lang dyan, sabi ni Valeria, hindi inaalis ang tingin sa screen. Ma'am, may tawag po kayo galing sa number na hindi nakasave. Dagdag ni Carla, nag-aalangan. Hindi ko po alam kung importante. Nag-init ang pisngi ni Valeria. Ang mga hindi inaasahang tawag ay nakakainis, nakakairita. Ito ba ang dahilan kung bakit siya nagkakamali sa pag-type? Sinagot mo ba? Opo ma'am, sabi po nila. Si Mr. Samuel Navarro daw po. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Samuel Navarro, ang ama ng batang babae sa bake shop. Bakit siya tatawag? At bakit sa kanyang personal na numero? Hindi ba naintindihan ng lalaking ito ang kanyang intensyon? Hindi ba sapat ang ginawa niya? Dahan-dahan niyang tinikom ang laptop. Pinindot ang isang button sa kanyang telepono. I-transfer mo dito, Carla. Umalis si Carla at ilang sandali pa, narinig na ni Valeria ang pamilyar na tinig ng lalaki sa kabilang linya. Mahina, pero may kakaibang determinasyon. Magandang hapon po, Miss Montoya. Nagsimula ito. Ako po si Samuel Navarro. Tumatawag lang po ako para magpasalamat ulit sa nangyari kahapon. May pause. Tila nahihirapan itong magsalita. Naiintindihan ko po ang sitwasyon niyo, pero gusto ko lang pong makasigurado na mabayaran ko po kayo. Nakaipon na po ako ng kaunti. Pwede ko po bang mairimit sa inyo bukas? Natahimik si Valeria. Narinig niya ang paghikbi ng anak nito sa background at ang tinig nito, kahit malayo, ay puno ng pagsisikap. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mabayaran siya. Ang lalaking ito ay hindi katulad ng mga nasa paligid niya. Hindi ito naghahanap ng kabayaran. Mr. Navarro, mahinahong sabi ni Valeria, pinipilit na huwag ipakita ang pagtataka na nararamdaman niya. Hindi na kailangan yan. Hindi po pwede, ma'am. May dangal po ako. Hindi ko po matatanggap ang tulong ng hindi nakakaganti. Dangal. Isa na namang salita na bihira niyang marinig sa industriya niya. Lahat ay gumagawa ng paraan para lang umangat. Lahat ay naghahanap ng loophole. Pero ang lalaking ito, gusto niyang magbayad. Sige, sabi ni Valeria. Isang desisyon na biglang pumasok sa kanyang isipan.
Labag sa lahat ng kanyang plano. Kung gusto mo talagang magbayad, may paraan. Narinig niyang napalunok si Samuel. Ano po yun, ma'am? Magkwento ka sa akin? Sabi ni Valeria. Magkwento ka tungkol sa anak mo, tungkol sa buhay mo, tungkol sa mga bagay na hindi ko makuha sa mga numero at report na to. Natahimik si Samuel sa kabilang linya, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ma'am, gusto kong malaman kung paano ka nagpapalaki ng bata ng mag-isa. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng hindi laging nakangiti. Kung ano ang pakiramdam ng hindi alam ang susunod na mangyayari. Tumingin siya sa malaking bintana ng kanyang opisina, sa mga gusali na tila walang katapusan sa syudad. Gusto kong maramdaman ng mundo na hindi umiikot sa pera at schedule. Pero ma'am, hindi naman po yan importante. Para sa akin, importante. Putol ni Valeria. Magkita tayo bukas sa isang lugar na hindi masyadong magarbo, mga 3:00 ng hapon. Sandali pa siyang nag-isip. Sa kanto ng JP Rizal at Aurora Boulevard, may maliit na coffee shop doon, yung kulay blue ang signboard. Muli, may katahimikan. Tila nag-iisip si Samuel. Sige po, ma'am, sabi nito sa wakas. Pupunta po ako. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Valeria sa kanyang upuan. Ano ba ang ginawa niya? Ito ba ang unang pagkakataon na gumawa siya ng isang bagay na ganap na hindi nakaplano? Isang bagay na hindi nakabatay sa luhika? Napatingin siya sa kanyang calendar. 3:00 ng hapon bukas. Nakatakda iyon para sa isang strategic planning session kasama ang legal department. Napabuntong hininga siya at binura ang appointment. Sa tabi ng schedule ng mga bilyong piso at mga mergers, naglagay siya ng isang bagong entry. Maliit lang, halos hindi makita. 3:00 p.m. Samuel Navarro. Amoy ng bagong giling na kape at murang tinapay ang sumalubong kay Samuel pagpasok niya sa maliit na coffee shop. Simple lang ang lugar. Malayo sa karangyaan na inaasahan niya mula sa isang tulad ni Valeria Montoya. Nakahanap siya ng isang maliit na mesa sa sulok kung saan tanaw niya ang pinto at naupo. Pinaglaruan niya ang laylayan ng kanyang polo shirt. Ito na ang pinakamagandang damit niya. Nilabhan at pinlansya niya kagabi pagkatapos matulog ni Leah. Sa kanyang bulsa, nakatupi ang 250 piso. Buo. Hindi niya ito ginalaw. Dala niya ito para ibigay sa babae. Kahit ano pa man ang sabihin nito, ito ay usapin ng prinsipyo. Bayad puri. Ilang minuto siyang naghintay. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Paano niya haharapin ang isang CEO? Ano ang sasabihin niya? Baka pinagtitripan lang siya nito. Eksaktong 3:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Valeria Montoya. Nakasimpleng puting blouse lang ito at itim na slacks. Walang blazer, walang mga alahas na kumikinang. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Kung hindi mo siya kilala, aakalain mong isa lang siyang ordinaryong empleyado. Pero meron sa kanyang tindig, sa paraan ng kanyang paglakad, na nagsasabing hindi siya ordinaryo. May bigat, may awtoridad. Nakita siya nito agad. Naglakad ito papalapit sa kanyang mesa at naupo sa tapat niya ng walang imik. Ma'am, bati ni Samuel na patayo ng bahagya. Valeria na lang, sabi nito. Ang boses ay kalmado. Umupo ka. Sumunod si Samuel. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga tainga. Inilabas niya ang pera mula sa kanyang bulsa at maingat na inilapag sa mesa. Heto na po ba, Valeria? Ang bayad po para sa cake. Tiningnan lang ni Valeria ang pera. Hindi niya ito hinawakan. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Samuel. Mga matang seryoso. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Hindi ko kailangan yan, Samuel, sabi niya. Ang sabi ko sa'yo, kwento ang gusto ko. Pero ma'am, Valeria, hindi po tama. Isang bahagyang randang ngiti ang sumilay sa labi ni Valeria. Napakabilis, halos hindi napansin ni Samuel. Anong hindi tama?
Ang tumulong o ang tumanggap ng tulong? Natigilan si Samuel, hindi niya alam ang isasagot. Maupo ka na lang dyan, sabi ni Valeria. Order tayo ng kape. Tumawag siya ng waiter at umorder ng 2 kape. Nang dumating ang order nila, ang katahimikan sa pagitan nila ay halos nakakabingi. Si Samuel, hindi alam kung saan magsisimula. Si Valeria, tila matiyagang naghihintay. Saan ko po sisimulan? Tanong ni Samuel. Sa wakas ay nagsalita. Sa simula, simpleng sagot ni Valeria. Saan galing si Leah? Nasaan ang nanay niya? Napabuntong hininga si Samuel. Ito ang parte ng buhay niya na pilit niyang tinatakasan. Pero sa paraan ng pagtanong ni Valeria, walang halong tsismis. Mayroon itong tunay na kuryosidad at nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya si Sarah, ang kanyang yumaong asawa, ang pag-ibig nila na nagsimula sa kolehiyo, ang mga pangarap nilang buuin ang isang simpleng pamilya. Ikinuwento niya ang sakit sa puso ni Sarah at kung paano nila ipinaglaban ang bawat araw. At sa huli, ang pagpanaw nito ilang buwan matapos isilang si Leah. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Valeria. Hindi ito sumasabat. Nakatitig lang ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Samuel ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi awa, kundi pag-unawa. Kaya ganoon na lang kahalaga sa akin na mapasaya si Leah. Pagtatapos ni Samuel, ang boses ay medyo namamalat na. Siya na lang ang mayroon ako. Siya na lang ang naiwan sa akin ni Sarah. Tumango si Valeria. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang pera kay Samuel. Itago mo yan, sabi niya. Huwag mong isipin na utang yan. Isipin mo na lang na isang investment. Napakunot ang noo ni Samuel. Investment po? Oo, sabi ni Valeria. At sa pagkakataong ito, ang nangiti niya ay mas tumagal. Nag-invest ako ng isang cake at ang nakuha kong kapalit ay isang kwentong hindi mabibili ng pera. Sa tingin ko, ako pa ang mas nakinabang. So, we're even. Hindi makapaniwala si Samuel. Ang bigat na pasan-pasan niya mula pa kahapon ay biglang gumaan. Tiningnan niya ang babae sa kanyang harapan. Hindi na ito ang malamig at nakakatakot na CEO. Isa na siyang tao. Isang taong nakikinig. Salamat, sabi ni Samuel. Ito lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero puno ito ng lahat ng pasasalamat na nararamdaman niya. Walang anuman, sagot ni Valeria. Tumayo na ito. Kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako. Tumayo na rin si Samuel. Salamat po ulit, Valeria. Ngumiti lang ulit ito at nagsimulang maglakad palabas. Habang papalayo ito, biglang nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Cellphone ni Valeria, naiwan niya. Valeria! Sigaw ni Samuel, mabilis na dinampot ang telepono at hinabol siya. Naabutan niya ito bago pa ito makasakay sa kotse. Naiwan mo. Oh, sabi nito, kinuha ang telepono. Salamat. Pagtingin niya sa screen, nakita ni Samuel ang isang pangalan, Doña Esmeralda. At sa ilalim nito, isang text message. Marco is waiting. Don't be late. Nakita ni Valeria na nabasa niya iyon. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa kanyang mukha. Nawala ang nangiti. Bumalik ang malamig na maskara. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa kanyang bag. Sige, sabi nito, at pumasok na sa kotse. Pinanood ni Samuel ang pag-alis ng mamahaling sasakyan. Isang pakiramdam ng panghihinayang ang biglang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Okay, Ma'am Valeria. The preliminary reports for the Hong Kong expansion are on your desk. The legal team has flagged Section C, Paragraph 2. Also, Mr. De Luca has called 3 times this morning. Sabi niya, he needs to confirm your dinner schedule with Senator Alcaraz. Tumango lang si Valeria habang pinapakinggan ang litanya ng kanyang assistant na si Carla. Ang kanyang umaga ay isang puyo ng mga numero, mga kontrata,
at mga obligasyong hindi niya matatatakasan. CEO sa umaga, perpektong anak at fiancé sa gabi. Ito ang kanyang mundo. Isang kulungang gawa sa ginto at salamin. Pero sa nagdaang mga linggo, natuklasan niya ang isang lagusan palabas sa kulungang iyon. "Carla," sabi niya. Pinutol ang pagsasalita ng assistant. "Cancel all my appointments after 5 p.m. Po? Pero ma'am, yung dinner po with the senator? Sabihin mo kay Marco na masama ang pakiramdam ko. Migraine. Anything. Just clear my schedule." "Masusunod po, ma'am." Pagkaalis ni Carla, napatingin si Valeria sa bintana. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagapang sa semento. Lahat ay may patutunguhan, lahat ay may sinusunod na sistema. Ganoon din siya dati. Pero ngayon, pagpatak ng 5:00, mabilis siyang lumabas ng gusali gamit ang pribadong elevator sa kanyang opisina. Dala ang isang simpleng sasakyan na siya mismo ang nagmamaneho, hindi ang kotseng may driver na laging nakabuntot sa kanya. Tinahak niya ang daan, papunta sa isang mundong ibang-iba sa kanya. Ang tagpuan nila, isang maliit na parke sa tabi ng Marikina River. Naabutan niya si Samuel at Leah na nagpapakain ng mga kalapati. Nakasuot lang si Samuel ng puting t-shirt at maong, habang si Leah ay tuwang-tuwa sa kanyang pink na bestida. Walang blazer, walang board meeting, walang Marco de Luca. "Fairy Ninang!" Sigaw ni Leah nang makita siya. Tumakbo ito papalapit at niyakap ang kanyang mga binti. Isang ngiti ang kusang gumuhit sa mga labi ni Valeria. Yumuko siya at ginulo ang buhok ng bata. "Hello, Leah! Kumain ka na ba?" "Opo." "Luto po ni Daddy adobo." Lumapit si Samuel. May daladalang 2 plastic cup ng isaw at isang bote ng soft drinks. May ngiti rin sa kanyang mga labi, isang nangiting totoo at hindi pilit. "Akala ko hindi ka na darating," sabi niya. "Traffic." Simpleng sagot ni Valeria. Tinanggap ang isang cup ng isaw. Tiningnan niya ang inihaw na bituka ng manok. Sa normal na araw, hindi niya ito kakainin. Hindi ito kasama sa kanyang diet plan. Pero ngayon, tila ito ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Kinagat niya ito. Ang alat, tamis, at anghang ng suka ay sumabog sa kanyang bibig. Napapikit siya sa sarap. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Samuel. "First time mo?" tanong nito. Tumangulang si Valeria, medyo nahihiya. Naupo sila sa isang bench habang pinapanood si Leah na naglalaro sa di kalayuan. Sa una, tahimik lang sila. Isang komportableng katahimikan. Hindi tulad ng nakakabinging katahimikan sa kanyang mansyon o sa boardroom. "Kamusta ang trabaho?" Basag ni Samuel sa katahimikan. "The usual. Pera, problema, politika," sagot ni Valeria. "Ikaw?" "Maayos naman. May extra delivery kanina. Pandagdag din sa ipon para sa bagong sapatos ni Leah." Napatingin si Valeria kay Samuel. Sa paraan ng pagsasalita nito tungkol sa kanyang anak, sa simpleng pangarap nitong mabilhan ito ng sapatos, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang mga problema niya tungkol sa milyon-milyong pisong kontrata ay biglang naging napakababaw. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga paboritong cartoon ni Leah, tungkol sa pangarap ni Samuel na magkaroon ng sariling maliit na karinderya. At sa unang pagkakataon, nagkwento rin si Valeria tungkol sa sarili niya. Tungkol sa ama niyang pumanaw na, ang nag-iisang tao na nakakaintindi sa kanya. Tungkol sa bigat ng pagpapatakbo ng isang imperyo na hindi naman niya pinili. Habang papalubog ang araw, ang ilaw ng mga poste sa parke ay nagsimula ng bumukas. "Uwi na tayo, anak," tawag ni Samuel kay Leah. "Okay po, Daddy." Habang naglalakad sila pabalik sa parking lot, biglang napahawak si Leah sa kamay ni Valeria. "Ninang, bukas po ulit?" "Tingnan natin," sagot ni Valeria. Pinipigilan ng sarili na mangako. Nang malapit na sila sa kanilang mga sasakyan, isang grupo ng mga kabataan ang nagtakbuhan. Halos mabunggo si Valeria. Sa isang mabilis na kilos,
Hinawakan ni Samuel ang braso ni Valeria at marahang hinila palapit sa kanya para hindi ito masagi. Ang kanyang kamay sa braso ni Valeria. Ang init niyon ay tila gumapang sa buo niyang katawan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ilang segundo lang iyon, pero parang huminto ang oras. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Si Samuel lang, ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Ang kanyang amoy na pinaghalong pawis at murang pabango. Ito ay totoo. Lahat ng ito ay totoo. Mabilis na bumitaw si Samuel, tila napaso. Sorry. Okay lang, sabi ni Valeria, pilit na pinapakalma ang sarili. Nakarating sila sa tapat ng kanyang kotse, isang awkward na katahimikan ang namagitan. Sige na, sabi ni Samuel, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Ikaw din. Pumasok na siya sa kotse at binuksan ang makina. Habang paatras ang kanyang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror na nakatayo pa rin doon, si Samuel at Leah, kumakaway. Habang nasa daan pa uwi, hindi maalis sa isip niya ang nangyari. Ang hawak ni Samuel, ang tingin nito, ang tibok ng kanyang puso. Ito ay mapanganib. Alam niya. Isang maling galaw lang at ang dalawang mundong ito ay magbabanggaan. Pagdating niya sa gate ng kanilang mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa labas. Ang kotse ni Marco. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang pekeng mundo ay naghihintay na naman sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng bahay at gaya ng inaasahan, sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier, naghihintay ang kanyang ina, si Doña Esmeralda. Nakaupo ito sa isang silyang parang trono. At sa kamay nito, hawak ang isang brown envelope. Itinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang tingin at ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Saan ka galing, Valeria? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, pero may diin. Inilapag nito ang envelope sa mesa. Mula sa siwang nito, nakita ni Valeria ang gilid ng isang litrato. Isang litrato niya habang tumatawa kasama si Samuel at Leah sa parke. We need to talk. Sir Samuel, pasensya na po talaga. Ang mga salita ng kanyang supervisor ay parang malabong ugong sa pandinig ni Samuel. Nakatayo siya sa loading bay ng delivery company. Hawak ang isang maliit na sobre. Sa loob niyon, ang kanyang huling sahod at isang termination letter. Pero Sir Ricky, bakit po? Wala naman po akong palya. Kahit po tingnan niyo ang records ko, lampas pa po ako sa kota. Nag-iwas ng tingin si Sir Ricky, tila nahihiya. Alam ko, Samuel, alam ko. Pero utos to galing sa taas. May restructuring daw na nagaganap. Redundancy. Yun ang sabi nila. Restructuring, redundancy. Mga salitang maganda pakinggan, pero ang ibig sabihin ay iisa. Wala ka ng trabaho. May magagawa pa po ba ako? Tanong ni Samuel, ang boses ay desperado. Umiling lang ang supervisor. Wala na, Samuel. Pasensya na talaga. Naglakad si Samuel palabas ng kumpanya na parang isang zombie. Ang init ng araw ay hindi niya maramdaman. Ang ingay ng mga busina ay walang epekto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Paano na sila ni Leah? Ang upa sa bahay, ang pagkain sa araw-araw, ang gamot kapag nagkakasakit ito. Pag-uwi niya, isang panibagong problema ang sumalubong sa kanya. Ang kanilang landlady, si Aling Pining, ay naghihintay sa labas ng kanilang pinto. Samuel, iho, bati nito, pero walang ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan niyo nang maghanap ng malilipatan. Gagamitin na ng anak ko itong apartment. Po? Pero, Aling Pining, maayos naman po ang bayad ko. Advance pa nga po ako ng 1 buwan. Alam ko, iho. Pero pamilya ko to kailangan na talaga. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Pumasok si Samuel sa loob ng kanilang bahay at napasandal sa pinto. Ang lahat ay nangyayari ng sabay-sabay.
Tila ang buong mundo ay bumabagsak sa kanyang balikat. Imposible. Hindi ito maaaring maging coincidence lang. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may kumatok sa pinto. Si Valeria. Nakatayo ito roon, ang muka ay puno ng pag-aalala. Samuel, narinig ko ang nangyari sa trabaho mo. I'm so sorry. Paano mo nalaman? Tanong ni Samuel. Ang boses ay malamig. Isang masamang hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi na yun mahalaga. Nandito ako para tumulong. Inabutan siya nito ng isang makapal na sobrang puti. Heto, gamitin mo muna to para sa mga pangangailangan niyo ni Leah habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Tiningnan ni Samuel ang sobre. Pera. Ang solusyon sa lahat ng problema? Ayon sa mga taong tulad niya. Pero para kay Samuel, sa sandaling iyon, ang sobrang iyon ay parang isang insulto. Isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Hindi ko kailangan yan, mariin niyang sabi. Samuel, please. Pakiusap ni Valeria. Huwag mong pairalin ang pride mo ngayon. Kailangan niyo to. Pride? Napatawa si Samuel ng mapait. Ito na lang ang natitira sa akin, Valeria. Anong gusto mong gawin ko? Maging palamunin mo? Maging lalaki na umaasa sa pera ng isang babae? Hindi ganun yun. Hindi. Bakit bigla na lang nangyari ito lahat? Simula nang dumating ka sa buhay namin, bigla na lang akong nawalan ng trabaho. Bigla na lang akong pinalalayas. May kinalaman ka ba dito? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Valeria. Wala, Samuel. Maniwala ka. Pero hindi na siya makapaniwala. Ang galit at kahihihiyan ay bumulag sa kanya. Ang tingin niya kay Valeria ay hindi na ang babaeng kasama niyang kumain ng isaw sa parke. Ang nakikita niya ngayon ay si Valeria Montoya, ang CEO. Isang makapangyarihang babae na kayang paikutin ang mundo sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay mababa, pero puno ng bigat. Samuel, umalis ka na please, sigaw niya. Ang galit niya ay hindi para kay Valeria, kundi para sa kanyang sarili, sa kanyang kawalan ng kapangyarihan, sa kanyang kahirapan. Hindi na nagsalita si Valeria. Tinalikuran siya nito, ang mga balikat ay tila bumagsak. Habang papalayo ito, biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanilang dalawa. Sinara ni Samuel ang pinto, napasuntok siya sa pader, hindi iniinda ang sakit. Narinig niya ang pag-iyak ni Leah mula sa kwarto. Daddy, bakit po kayo sumisigaw? Napaupo si Samuel sa sahig. Isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Isang ama na walang trabaho. Isang lalaking nasaktan ng nag-iisang tao na marahil ay tunay na nagmalasakit sa kanya. Wala na siyang lakas. Wala na siyang pag-asa. CEO ng Montoya Corp, Valeria Montoya, namataan sa isang secret date. Kasama ang isang delivery man. Iyon ang headline. Nakabalandra sa screen ng tablet ni Valeria. Kasama ang isang malaking litrato. Ang litratong kuha sa parke. Ang litrato kung saan siya ay nakangiti. Isang ngiting hindi pa nakikita ng publiko kailanman. Sa tabi niya, si Samuel, nakatingin sa kanya ng may lambing. At sa gitna nila, si Leah, kumakain ng ice cream. Ang article ay puno ng lason. Pinapalabas na si Samuel ay isang oportunista. Isang gold digger na ginagamit ang sariling anak para makapang-akit ng isang mayamang CEO. Pinapalabas na si Valeria ay isang hangal at naivete na babae na niloloko ng isang hamak na delivery man. Naramdaman ni Valeria na umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Isinara niya ang tablet nang may panggigigil. Ito na ang ganti ng kanyang ina. Ito ang gawa ni Marco. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng kanyang opisina. Carla, cancel everything. I'm going out. Pero ma'am, ang press con, hindi na niya pinatapos ang kanyang assistant. Dumiretso siya sa elevator. Ang kanyang destinasyon, ang opisina ni Marco De Luca sa kabilang gusali. Pumasok siya sa loob.
Nang walang paalam, nilagpasan ang nagugulat na sekretarya. Naabutan niya si Marco na prenteng nakaupo sa kanyang mesa, nagbabasa ng dyaryo na may parehong headline. "How dare you?" Nanggagalaiting sabi ni Valeria. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin. Isang mapang-asar na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Valeria, darling, what a pleasant surprise. Coffee?" "Huwag mo akong daanin sa mga paganyan mo, Marco. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba?" "Ako? Wala akong alam dyan," sabi niya, halatang nagsisinungaling. "Pero kung ako sa'yo, mas mag-aalala ako sa presyo ng stocks ng Montoya Corp. I heard it's not doing so well this morning." "Walang kwenta sa akin ang stocks," sigaw ni Valeria. "Sinira mo ang buhay ng isang tao. Isang mabuting tao." "Oo, mabuting tao ba ang tawag mo sa manggaganso na yon?" Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. "Gumising ka na, Valeria. He's playing you. Ginagamit ka lang niya para sa pera mo. Para sa kapangyarihan mo. Hindi mo siya kilala. Pero kilala kita," sabi ni Marco. Ang boses ay biglang naging seryoso. "At hindi ako papayag na ang pangalan ng pamilya natin, ang pinaghirapan ng mga magulang natin, ay madungisan ng isang basahan na tulad niya. Wala kang karapatan. May karapatan ako. I am your fiancé," sigaw ni Marco pabalik. "At bilang fiancé mo, tungkulin kong protektahan ka, kahit sa sarili mo pa." Natahimik si Valeria, nanginginig sa galit. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pangalan, sa kapangyarihan, sa pagsasanib ng dalawang dinastiya. "Tapos na tayo, Marco," sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas. "The engagement is off." Nawala ang nangiti sa mukha ni Marco. "Hindi mo pwedeng gawin yan." Tapos na, ulit ni Valeria. Tinalikuran niya ito at naglakad palabas. Pagdating niya sa lobby ng Montoya Corp, kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Mga reporter, mga kamera, mga tanong na ibinabato sa kanya mula sa lahat ng direksyon. "Miss Montoya, totoo po ba ang balita? Sino po si Samuel Navarro? Is this affair affecting your judgment as a CEO?" Hinawi niya ang mga tao, sinubukang makarating sa kanyang sasakyan. Pero bago niya ito magawa, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na papalapit, kasama ang kanilang mga security. "Valeria, sumama ka sa akin," mahinahong utos nito. "We will fix this." "Fix this?" Mapait na tanong ni Valeria. "Kayo ang nagsimula nito." "Ginawa ko lang kung ano ang nararapat para protektahan ka at ang kumpanya," sagot ng kanyang ina. Walang bahid ng pagsisisi. "Ngayon, haharapin natin ang press." Tatayo ka sa tabi ni Marco at itatanggi mo ang lahat. Sasabihin mong biktima ka lang sa isang masamang panloloko. Napatingin si Valeria sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa mga kamera na nakatutok sa kanya, ang buong mundo ay naghihintay. Naghihintay sa kanyang mga salita. Pwede niyang sundin ang kanyang ina. Pwede niyang iligtas ang kumpanya. Pwede niyang tapusin ang gulo. Ang kailangan lang niyang gawin ay isakripisyo si Samuel. Isang reporter ang sumingit sa harap niya. Itinutok ang mikropono sa kanyang mukha. "Miss Montoya, totoo po ba na niloloko at ginagamit ka lang ng lalaking ito?" Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Samuel. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay na gumagawa ng tinapay para kay Leah. Ang kanyang boses habang nagkukwento tungkol sa kanyang yumaong asawa. Napatingin siya sa kamera, bumuka ang kanyang bibig. Pero walang salitang lumabas. Ang kanyang puso at isip ay naglalaban. Mananahimik ba siya at papayag na wasakin ng isang inosenteng tao? O magsasalita siya ng totoo at haharapin ang galit ng kanyang sariling pamilya at ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang mga flash ng kamera ay paulit-ulit na sumisilaw sa kanyang paningin. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Valeria Montoya
ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Bilanggo ng sarili niyang katahimikan. Nakatayo si Samuel sa labas ng isang maliit na sari-sari store, nakasilong mula sa ambon. Ang atensyon ng lahat ng tao sa loob ay nakatuon sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa pader. At sa screen, nakita niya ang mukha ni Valeria. Napapaligiran ito ng mga reporter. Ang mga flash ng camera ay kumikislap na parang kidlat. Sa tabi niya, naroon ang kanyang ina at si Marco De Luca. Pamilyar kay Samuel ang mukha ng lalaki. Madalas niya itong makita sa mga business section ng dyaryo. Ang perpektong kapareha para sa isang perpektong CEO. Napanood niya ang buong press conference, narinig niya ang bawat tanong, at hinintay niya ang bawat sagot. Miss Montoya, totoo po ba na niloloko at ginagamit ka lang ng lalaking ito? Ang tanong ng reporter ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan. Natahimik ang lahat, naghihintay. Nakita ni Samuel ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Valeria. Nakita niya ang paghihirap, ang pagkalito. At pagkatapos, nakita niya itong tumingin sa kanyang ina. At pagkatapos ay kay Marco. Dahan-dahang umiling si Valeria sa harap ng mga kamera. Isang napakaliit na galaw, pero para kay Samuel, iyon ay isang pagsabog na sumira sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang katahimikan ay isang sagot na rin. Ang hindi niya pagtatanggol sa kanya ay isang pag-amin. Ang mga tao sa loob ng tindahan ay nagsimulang magbulungan. Kawawa naman si Ma'am Valeria. Mukha pa lang nung lalaki. Mukhang pera na. Dapat dyan makulong eh. Hindi na kinaya ni Samuel. Tinalikuran niya ang telebisyon at naglakad palayo. Hindi alintana ang ambon na unti-unting bumabasa sa kanyang damit. Ang bawat bulong ay parang isang suntok. Ang bawat tingin ay parang isang panghuhusga. Sa isang iglap, siya ay naging kontrabida sa sarili niyang buhay. Pag-uwi niya, naabutan niyang umiiyak si Leah sa isang sulok. "Daddy," sabi po ni Miko, "masama daw po kayo. Nakita niya daw po kayo sa TV." Niyakap ni Samuel ang kanyang anak. Mahigpit. Dito niya naintindihan, hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa kanyang nasirang pangalan o sa kanyang nadurog na puso. Ito ay tungkol kay Leah, tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi niya hahayaan na lumaki si Leah sa isang mundong ang tingin sa kanyang ama ay isang masamang tao. Hindi. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Leah, pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Ang kanyang anghel, ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang ibig sabihin ninyon ay ang pagdurog sa sarili niyang puso. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nagdial ng isang numero na saulado na niya. Ang numero ni Valeria. Isang ring lang. Sinagot na agad nito. "Samuel? Nasaan ka? Nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang maniwala sa mga..." "Magkita tayo," putol ni Samuel. Ang boses ay kasing lamig ng gabing iyon. Natahimik si Valeria sa kabilang linya. "Sige, saan?" "Sa footbridge malapit sa Guadalupe. Bukas, 6:00 ng gabi." Sabi niya, pinipili ang isang lugar na maingay, pampubliko, at walang anumang alaala para sa kanilang dalawa. "Huwag kang magsama ng kahit sino." Binaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Kinabukasan, naroon siya. Nakatayo sa gitna ng footbridge, pinapanood ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Dumating si Valeria, humahangos, ang mga mata ay namumugto. "Samuel," sabi nito, hinawakan ang kanyang braso. "Ayos ka lang ba? Ang press con." "Wala akong nasabi dahil..." Marahas na inalis ni Samuel ang kanyang kamay. Hinarap niya si Valeria. Isang blangkong ekspresyon ang nakapinta sa kanyang muka. "Tama sila, Valeria," sabi niya. Bawat salita ay maingat na binitawan.
Lahat ng sinabi nila sa balita, totoo. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Valeria. Ah, ano? Kailangan ko ng pera. Pagpapatuloy niya, pinipilit na huwag mautal. Mahirap ang buhay. Mag-isa kong pinalalaki ang anak ko. At dumating ka. Isang pagkakataon. Sino ba naman ako para tanggihan yon? Umiling si Valeria. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kilala kita, Samuel. Hindi. Giit ni Samuel. Umiling din. Hindi mo ako kilala. Ang kilala mo lang ay ang kwentong gusto mong paniwalaan. Ang kawawang delivery man na may anak. Isang magandang charity case. Hindi ba? Tumigil ka! Sigaw ni Valeria. Ang boses ay basag na. Bakit? Dahil masakit pakinggan ang katotohanan? Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mga matay direktang nakatitig sa kanya. Puno ng lahat ng kasinungalingan na kaya niyang tipunin. Nagpapasalamat ako sa lahat. Sa cake, at sa mga pagkain, sa pera na balak mong ibigay. Pero hanggang dito na lang. Masyado nang magulo. Ayoko nang madamay pa. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak niya, hindi lang sa puso ni Valeria, kundi pati na rin sa sarili niya. Pero kailangan niyang gawin ito. Kailangan nitong maggalit sa kanya. Kailangan nitong isipin na isa siyang basura para tuluyan na siyang bitawan. Paalam, Valeria. Iyon lang. Tinalikuran na niya ito. Naglakad siya palayo, hindi lumingon. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Narinig niya ang paghikbi nito, isang tunog na habang buhay niyang dadalhin. Pero hindi siya huminto. Patawarin mo ako. Sigaw ng kanyang isip. Patawarin mo ako. Pagdating niya sa dulo ng footbridge, sumakay siya sa unang bus na dumaan, hindi alam kung saan patungo. Ang mahalaga ay makalayo. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Leah, inilabas ni Samuel ang 2 luma nilang bag. Inilagay niya roon ang iilang damit nila, ang paboritong manika ni Leah at ang litrato ng kanyang asawa. Sinilip niya ang kanilang maliit na apartment sa huling pagkakataon. Dala-dala ang natutulog na si Leah sa kanyang mga braso at ang 2 bag sa kanyang balikat. Tahimik na lumabas si Samuel sa pinto. Naglakad siya sa madilim na eskinita, papalayo sa syudad, papalayo sa babaeng minahal niya, at papalayo sa buhay na winasak nito at winasak niya. Ang tanging natira na lang ay ang pag-asa na sa kanilang pag-alis, mahahanap ni Leah ang isang kinabukasang malaya sa anino ng kahihiyan. Samantala, sa gitna ng maingay na footbridge sa Guadalupe, naiwang mag-isa si Valeria. Nakaluhod siya sa malamig na semento. Ang mga sasakyan sa ibaba ay mga ilaw na lang na lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Ang masasakit na salita ni Samuel ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas matalim kaysa sa nauna. Gold digger, oportunista, charity case. Nawasak siya. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon, ang pader na unti-unting giniba ni Samuel, ay muling itinayo sa isang iglap. Pero sa pagkakataong ito, hindi gawa sa yelo, kundi sa mga durog na piraso ng kanyang puso. Pinulot niya ang kanyang sarili mula sa sahig. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, wala nang natirang emosyon sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at blangkong determinasyon. Kung ang pag-ibig ay ganito kasakit, kung ang pagtitiwala ay ganito kadaling sirain, kung ganon ay hindi na niya ito nanaisin pang muli. Lumipas ang mga araw. Pagkatapos ay naging mga linggo. Para sa mundo sa labas, si Valeria Montoya ay bumalik na sa dati. Mas malamig pa nga kaysa dati. Ang CEO na kilala nila bilang Ice Queen ay nagbabalik. At mas mabagsik pa ito. Walang maliit na pagkakamali ang pinalalampas. Walang emosyon ang ipinapakita. Ang Montoya Corp ay naging isang makina na mas lalong naging epesyente,
mas lalong walang puso. Sa boardroom, ang kanyang boses ay parang yelo. Pinuputol ang sino mang sumusubok na magbigay ng dahilan. Sa mga negosasyon, ang kanyang mga mata ay parang bakal, hindi nagpapakita ng kahit anong awa. Pero sa loob ng kanyang mamahaling penthouse, sa gitna ng gabi, ang katahimikan ay sumisigaw. Bawat gabi, ang mga salita ni Samuel ay bumabalik. Kailangan ko ng pera. Isang pagkakataon. Ang mga salitang yon, ang kanyang lason, at ang kanyang pananggalang. Sa tuwing may kaunting init na nagsisimulang bumalik sa kanyang puso, inaalala niya ang mga salitang yon para patayin ito. Isang gabi, hindi na niya kinaya ang pag-iisa sa kanyang modernong opisina. Ang bawat sulok ay may alaala niya at ni Samuel, ang tawag sa telepono, ang pag-uusap nila. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang espasyo. Nagpasya siyang pumunta sa lumang opisina ng kanyang ama sa kabilang pakpak ng gusali. Hindi na ito ginagamit mula nang pumanaw ito. Ang lahat ay naroon pa rin, natatakpan ng manipis na alikabok. Ang amoy ng lumang papel at ang natitirang amoy ng tabako ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Dito, siya ay anak lang, hindi isang CEO. Naupo siya sa malaking silya ng kanyang ama. Ipinikit ang kanyang mga mata. Inalala ang mga panahon noong bata pa siya, noong ang mga problema lang niya ay kung paano patatawanin ang kanyang ama. Sa isang iglap ng kalungkutan, hinanap niya ang kanilang mga lumang litrato. Binuksan niya ang isang aparador na gawa sa Nara. Sa likod ng mga lumang libro at mga tropeyo, may isang malaking kahon na gawa sa karton. Nakasulat dito sa sulat kamay ng kanyang ama. Magalumang kaso. Dahil sa kuryosidad o marahil dahil sa kagustuhang takasan ang kasalukuyan, binuksan niya ito. Ang laman ay mga folder ng mga lumang kasunduan, mga acquisition at mga corporate takeovers mula pa 10 taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang magbasa. Una ay dahil sa wala siyang magawa. Mga numero, mga legal na termino, mga pangalan ng kumpanyang hindi na niya matandaan. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina. Ang isip ay lumilipad. Hanggang sa isang pangalan ang tumalon mula sa pahina at sinampal siya sa mukha. Navarro, Samuel. Natigilan siya. Ang paghinga niya ay tila huminto. Dinampot niya ang folder. Ito ay isang file ng mga empleyado mula sa isang maliit na logistics company na binili ng Montoya Corp. Maraming taon na ang nakalipas. Binuklat niya ang pahina ng personnel file ni Samuel. Nakita niya ang litrato nito nung mas bata pa, puno ng pag-asa at ambisyon. Model employee, sabi sa isang evaluation form, high potential. At sa ilalim niyon, ang termination papers, ang dahilan ng pagkatanggal, grave misconduct, insubordination, attempted theft of company data, mga mabibigat na akusasyon na walang anumang matibay na ebidensya, basta na lang siyang tinanggal. Naramdaman ni Valeria ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. May isang memo na naka-attach mula sa HR department na nag-uutos na ilagay sa blacklist ang pangalan ni Samuel Navarro sa buong industriya. Isang hatol ng kamatayan para sa karera ng kahit sino. Pero ang pinakakilabot sa lahat ay ang huling papel sa folder. Isang promotion memo. Ang taong pumalit sa posisyon ni Samuel, ang taong nakinabang sa kanyang biglaang pagkawala. Ang pangalan ay malinaw na nakasulat, Marco De Luca. Binitawan ni Valeria ang folder. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Ang biglaang pag-angat ni Marco sa karera. Ang pagpilit ng kanyang ina na ipakasal siya kay Marco. Ang matinding galit ng kanyang ina kay Samuel nang una pa lang niya itong makita sa litrato. Ang walang awang pag-atake nila sa pagkatao ni Samuel. Hindi ito coincidence. Ito ay isang pattern, isang dekada nang nakaplano. Si Samuel, hindi siya oportunista.
Isa siyang biktima. Noon pa man, ang buhay niya ay sinira ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Valeria. Ang kahirapan niya, ang paghihirap niya, ay hindi tadhana. Ito ay disenyo, at ang arkitekto ay ang sarili niyang pamilya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit, isang galit na kasing lamig at kasing talim ng yelo, handang sumira ng lahat ng hahadlang sa kanyang daraanan. Ang boardroom ng Montoya Corp ay puno ng tensyon. Ang lahat ng miyembro ng board of directors ay naroroon, mga makapangyarihang lalaki at babae na nakasuot ng kanilang mga damit na pandigma, mga suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sa gitna ng lahat, sa dulo ng mahabang mesa ay si Doña Esmeralda Montoya, ang reyna sa kanyang trono. Sa kanyang kanan, si Marco de Luca, ang kanyang prinsipeng tagapagmana. Ang ngiti ng tagumpay ay nasa kanyang mga labi. Ang agenda, ang pinal na pag-apruba sa merger sa pagitan ng Montoya Corp at ng kumpanya ng mga De Luca, ang kasunduang magbubuklod sa dalawang pamilya at lilikha ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Ito ang obra maestra ni Doña Esmeralda, ang korona ng kanyang pamumuno. Good morning, bati ni Marco. Tumatayo. As you all can see from the projections, this merger is not just beneficial, it is essential for our survival in the global market. A union of strength, a union of legacy. Puro palakpakan ang narinig. Si Doña Esmeralda ay tumango, isang pambihirang nangiti ng pagmamalaki ang nasa kanyang mukha. Ang tanging kulang na lang ay ang formal na pag-aproba ng CEO. Lahat ng mata ay napunta kay Valeria, na tahimik na nakaupo sa kanyang silya. Mula pa kanina, ang mukha ay hindi mabasa. Valeria, tawag ng kanyang ina. Your final word? Dahan-dahang tumayo si Valeria. Naglakad siya papunta sa unahan ng kwarto, hindi sa podium kung saan naroon si Marco, kundi sa tabi ng malaking screen. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, pero may lamig na nagpatayo ng balahibo ng lahat. Bago natin pag-usapan ng kinabukasan, gusto ko munang balikan ang nakaraan. May pinindot siya sa isang remote. Ang screen sa likod niya ay umilaw. Ang logo ng merger ay napalitan ng isang lumang dokumento, isang termination letter. 10 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Valeria, isang empleyado ng kumpanyang binili natin ang tinanggal sa trabaho. Ang pangalan niya ay Samuel Navarro. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Nagulat ang mga miyembro ng board. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay naglaho. Si Doña Esmeralda ay nanigas sa kanyang upuan. He was accused of grave misconduct, sabi ni Valeria. Pero sa katotohanan, ang tanging kasalanan niya ay dahil mas magaling siya. Mas mahusay siya kaysa sa taong gustong ilagay ng management sa kanyang posisyon. Isa-isang ipinakita ni Valeria ang mga ebidensya sa screen, ang mga evaluation form ni Samuel, ang mga email na nagpapatunay ng kanyang mahusay na performance, at pagkatapos, ang mga email mula sa opisina ng kanyang ina na nag-uutos sa HR na gawan ng paraan para matanggal si Samuel. Ang taong ito ay hindi lang tinanggalan ng trabaho, winasak ang kanyang reputasyon, inilagay siya sa blacklist. Ipinagkait sa kanya ang pagkakataong makahanap ng marangal na trabaho, at dahil doon, hindi niya naipagamot ng maayos ang kanyang asawa na kalaunan ay namatay. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong kwarto. At sino ang nakinabang sa trahedyang ito? Tanong ni Valeria, ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Marco. Sino ang umakyat sa pwesto gamit ang buhay ng ibang tao bilang hagdanan? Ipinakita niya ang promotion memo ni Marco. Ang petsa, isang araw pagkatapos matanggal si Samuel. This merger, sabi ni Valeria,
Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Is not a union of strength. It is a monument built on lies, deceit, and the ruins of a good man's life. Valeria, that's enough! Sigaw ni Doña Esmeralda. Tumatayo na. Hindi pa ako tapos, Ina. Sagot ni Valeria. Ang pagtawag niya ng Ina sa halip na mom ay parang isang sampal. For years, I followed your rules. I lived by your schedule. I was about to marry a man I did not love for the sake of this company, for the sake of a legacy I never wanted. Humarap siya sa buong board. But today, that ends. I am officially rejecting this merger. I am publicly terminating our engagement. And most importantly, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. I am publicly clearing the name of Mr. Samuel Navarro. The crime was not his. It was ours. Naglakad siya palapit sa mesa. Kinuha ang kanyang mga gamit at tumingin sa kanyang ina at kay Marco sa huling pagkakataon. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong gulat at galit. I choose honor. I choose the truth. Huminto siya sandali bago sabihin ang mga huling salita na magiging hatol sa kanyang kinabukasan. At pinipili ko si Samuel. Tinalikuran niya sila. Naglakad siya palabas ng boardroom, hindi lumingon. Sa kanyang likuran, iniwan niya ang isang imperyong gumuho, ang katahimikan ng pagkabigla at ang mga piraso ng kanyang lumang buhay. Paglabas niya ng pinto, naramdaman niya ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Malayang-malaya na siya, pero mag-isa. Ngayon, kailangan niyang hanapin ang lalaking isinakripisyo niya at isinakripisyo para sa kanya. Kailangan niyang hanapin si Samuel. Ang probinsya ng Laguna ay ibang-iba sa Quezon City. Dito, ang hangin ay mas malinis, ang mga tao ay mas mabagal kumilos, at ang buhay ay mas simple. Dito nagtago sina Samuel at Leah. Nakahanap si Samuel ng trabaho sa isang maliit na panaderya. Hindi malaki ang sahod, pero sapat para sa kanilang dalawa. Ang kanilang inuupahang bahay ay maliit lang. May isang kwarto, pero may maliit na hardin sa likod kung saan nagtatanim si Leah ng mga gumamela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahanap sila ng kapayapaan. Pero ang kapayapaan ni Samuel ay hindi buo. Gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa, binibisita siya ng alaala ni Valeria. Ang sakit sa mga mata nito sa footbridge, ang kanyang pangalan na paulit-ulit na binabanggit sa balita. Ang babaeng sinaktan niya para iligtas ang kanyang sarili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tinapay sa estante, narinig niya ang balita sa maliit na telebisyon ng panaderya. Isang malaking eskandalo ang yumanig sa mundo ng pagnenegosyo ngayong umaga. Napatigil si Samuel. Ang boses ng news anchor ay seryoso. At pagkatapos, ipinakita nila ang isang video. Isang video na kuha mula sa loob ng boardroom ng Montoya Corp. Napanood niya ang lahat. Napanood niya si Valeria na tumatayo sa harap ng lahat. Narinig niya ang bawat salitang binitawan nito. Ang pagtatanggol nito sa kanyang pangalan. Ang pagsisiwalat nito sa katotohanan. Ang pagtalikod nito sa lahat. Sa pamilya. Sa kayamanan. Sa kapangyarihan. At narinig niya ang mga huling salita nito. Mga salitang tumagos sa kanyang puso at nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo niya. At pinipili ko si Samuel. Nabitawan ni Samuel ang hawak niyang tray ng pandesal. Nagkalat ang mga tinapay sa sahig. Ang kanyang mga kasamahan ay napatingin sa kanya, pero hindi niya sila napansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Valeria sa screen. Ang tapang, ang sakripisyo, ang pag-ibig. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Iniwan niya ito. Sinaktan niya ito. Samantalang ito, ipinaglaban siya. Samuel, ayos ka lang? Tanong ng may-ari ng panaderya. Hindi siya sumagot. Tumakbo siya palabas, sumakay sa kanyang bisikleta, at mabilis na nagpedal pa uwi. Kailangan niyang makita si Leah. Kailangan niyang mag-isip. Samantala, sa parehong oras na yon, isang bus mula Maynila ang huminto sa terminal ng bayan.
Bumaba mula rito ang isang babae. Nakasuot ito ng simpleng maong at puting t-shirt. Ang buhok ay nakatali lang. Malayo sa imahe ng isang makapangyarihang CEO. Walang nakakakilala sa kanya. Isa lang siyang dayo sa lugar na yon. 3 linggo. 3 linggo siyang naghahanap. Ginamit niya ang natitira niyang koneksyon at pera para mahanap kung saan nagpunta si Samuel. Mula sa mga kaibigan sa mga dating katrabaho hanggang sa mga kamag-anak sa probinsya. At sa wakas, isang impormasyon ang nagdala sa kanya rito. Naglakad si Valeria sa ilalim ng sikat ng araw, dala-dala ang isang maliit na bag at isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang isang address. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nadaanan. "Excuse me po, saan po dito ang bahay ni Mang Samuel? Yung panadero?" Itinuro siya ng isang ale sa isang maliit na eskinita. Habang papalapit siya, unti-unting bumibigat ang kanyang mga paa. Paano kung ayaw na siyang makita ni Samuel? Paano kung hindi pa rin ito naniniwala sa kanya? Paano kung huli na ang lahat? Ngunit nagpatuloy siya. Nakarating siya sa tapat ng isang maliit na bahay na may bakod na kawayan. May mga gumamelang nakatanim sa paso. Simple, payapa. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Pero bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa pinto, bumukas ito. Sa kanyang harapan, nakatayo si Samuel. Ang mga matay gulat, hindi makapaniwala. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo mula sa pagbibisikleta. Tila may hinahabol ito, tila may hinahanap. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang ingay ng mundo ay nawala. Ang nakaraan, ang sakit, ang mga kasinungalingan, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawa. 2 taong sinira ng mundo, pero pinagtagpo ulit ang tadhana. "Valeria," bulong ni Samuel, ang pangalan niya ay parang isang panalangin. "Bakit ka nandito?" Hindi siya sumagot. Sa halip, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha ng pagod, ng pangungulila, at ng walang katapusang pag-asa. Walang nagsalita. Sa halip, humakbang si Samuel palapit at niyakap si Valeria. Isang yakap na puno ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Yakap ng pasasalamat, ng pagsisisi, ng pangungulila, at ng pag-ibig na sa wakas ay malaya na. Gumanti ng yakap si Valeria. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib ni Samuel. Dito, sa probinsya, sa isang maliit na bahay, sa bisig ng isang simpleng panadero, nahanap niya ang tahanang matagal na niyang hinahanap. "Patawarin mo ako," sabay nilang bulong sa isa't isa. At sa mga salitang yon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Pumasok sila sa loob. Naupo sila sa maliit na sopa at nag-usap. Walang sigawan, walang sisihan. Tanging isang mahinahon at tapat na pag-uusap. Ikinuwento ni Valeria ang tungkol sa kahon, sa mga natuklasan niya at sa ginawa niya sa boardroom. Ikinuwento ni Samuel ang tungkol sa kanyang takot para kay Leah, sa kanyang durog na dangal at sa bigat na dinala niya ng talikuran niya ito. "Hindi ko dapat ginawa yon," sabi ni Samuel, hawak ang mga kamay ni Valeria. "Dapat ipinaglaban kita. Dapat nagtiwala ako sa'yo." "Naiintindihan ko," sagot ni Valeria, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. "At ako, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng ginawa ng pamilya ko. Sisiguraduhin kong mababayaran nila ang lahat ng kasalanan nila sa'yo." Umiling si Samuel. "Huwag na, Valeria. Tapos na yon. Ang mahalaga, nandito ka na." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Leah. Kinukusot pa ang kanyang mga mata. Halatang kagigising lang mula sa siesta. "Daddy?" tawag nito. At pagkatapos, nakita niya si Valeria. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Fairy Ninang!"
Tumakbo ito palapit at yumakap kay Valeria. Natawa si Valeria, isang tunay at masayang tawa na ngayon lang narinig ni Samuel. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ang 3 piraso ng kanilang nasirang mundo ay sa wakas ay muling nabuo. Lumipas ang 1 linggo. Ang araw na yon ay ang 8 kaarawan ni Leah. Ang maliit na bahay ay napuno ng amoy ng bagong lutong puto. Sa maliit na kusina, magkatabi si Samuel at Valeria na naghahanda. Si Samuel, hinahalo ang galapong. Si Valeria, maingat na inilalagay ang mga hiwa ng keso sa ibabaw ng bawat isa. Nakasuot lang ito ng t-shirt ni Samuel at nakatali ang buhok. Ang kanyang mukha ay may bahid ng kaunting harina. Wala na ang bakas ng malamig na CEO. Hindi ko akalain na ang isang Valeria Montoya ay marunong palang gumawa ng puto. Biro ni Samuel. May mga bagay na hindi itinuturo sa business school. Sagot ni Valeria. Ngumiti. Nang maluto na ang mga puto, inilagay nila ito sa isang plato sa gitna ng mesa. Walang mamahaling cake na gawa sa bake shop. Tanging isang plato ng mainit at espesyal na puto. Naglagay sila ng isang kandila sa gitna. Happy birthday, anak! Bati ni Samuel. Happy birthday, Leah! Sabi ni Valeria. Kumanta sila ng happy birthday. Ang boses nilang 3 ay umalingaw-ngaw sa maliit na bahay. Puno ng saya at pagmamahal. Pinanood ni Samuel ang kanyang anak na pumikit at humiling bago hipa ng kandila. Pagkatapos, napatingin siya sa babaeng katabi niya, si Valeria, na nakangiting nakatingin din kay Leah. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bangko o ang pangalan ng isang korporasyon. Ang tunay na kayamanan ay ito, ang pamilya, ang tahanan, ang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Habang kumakain sila, may isang anino na huminto sa labas ng kanilang bakod. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit, nakatayo sa tabi ng isang mamahaling kotse. Si Doña Esmeralda. Pinanood niya mula sa malayo ang kanyang anak. Nakita niya itong tumawa. Nakita niya ang saya sa mga mata nito. Isang tunay na saya na hindi maibibigay ng kahit anong merger o kayamanan. Hindi siya lumapit. Hindi siya kumatok. Tumalikod lang siya, pumasok sa kanyang kotse at tahimik na umalis. Marahil, iyon na ang kanyang paraan ng pagtanggap. Ang kanyang paraan ng pagpapalaya sa kanyang anak. Sa loob ng bahay, hindi nila namalayan ang nangyari. Masyado silang abala sa kanilang munting selebrasyon. Nilapitan ni Valeria si Leah at pinunasan ng tissue ang kaunting keso sa gilid ng bibig nito. Ninang, dito na po kayo titira sa amin. Inosenteng tanong ni Leah. Nagkatinginan si Samuel at Valeria. Isang tingin na puno ng pag-unawa at pangako. Ngumiti si Valeria kay Leah. Oo anak, dito na ako. Hindi na ako aalis. Hinawakan ni Samuel ang kamay ni Valeria sa ilalim ng mesa. Hinigpitan niya ang hawak dito. Ang kwento nila ay hindi nagsimula sa isang palasyo o sa isang fairy tale. Nagsimula ito sa isang bake shop sa halaga ng isang pangarap at dito ito nagtatapos sa isang simpleng bahay, sa init ng isang pamilya at sa tamis ng isang pag-ibig na nahanap ang tunay nitong halaga, hindi sa pera, kundi sa pag-unawa, pagpapatawad, at sa tapang na piliin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Sila ay tahanan na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Samuel, Valeria, at ang kanilang munting anghel na si Leah. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa kwentong ito. Bawat segundo na inilaan ninyo upang pakinggan ang bawat kabanata ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Samuel, ang lamig ng pader na itinayo ni Valeria sa kanyang puso, at ang liwanag na dala ng inosenteng ngiti ni Leah. Ang kanilang paglalakbay ay naging paglalakbay ko na rin. Sapagkat ang kwento nila ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat
sa salapi o kapangyarihan, kundi sa dangal, sa kabutihang loob, at sa tapang na piliin ang tama. Kahit gaano pa ito kahirap, ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi namimili ng estado sa buhay. Ito ay tungkol sa paghilom, pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may naiwan itong isang maliit na ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na pakiramdam sa inyong mga puso. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita. Muli, mula sa puso, maraming salamat.